Balita po sa lalawigan, hindi naman maiwasang matroma raw ng kilalang sikat na impersonator na si Taylor Swift matapos siyang atakihin ng isang lalaki sa kanyang live performance sa isang fiesta sa Pangasinan. Nakunan pa sa viral video ang nangyaring pananakit sa kanya dahil dyan napahinto sa kanyang pagtatanghal si Taylor Swift. Mariin namang kinundina ng LGU ng Bayambang ang insidente habang nakalulong na rin ang lalaking nanakit sa impersonator ni Taylor Swift. Nagtamo naman ng black eye at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawang trans woman matapos gulpihin ang isang Taiwanese sa Cebu. Nangyari yan matapos mabadtrip ang banyaga nang malaman ang kasarian ng dalawa. Ayon sa ulat, unang nagkakilalang 29 anyos na trans woman na si alias Yasi at ang 32 anyos na dayuhan na si Lee sa isang dating app. Nang magkasundo, nagkita daw ang dalawa sa isang motel. Kabilang sa napagkasunduan ng dalawa ang pagbabayad ni Lee ng 10,000 piso kapalit ng panandaliang aliw mula kay Yasi. Pero hindi tumupad sa usapan ng banyaga dahilan upang magtalo tumantong sa pananakit ng naturang Taiwanese sa mga biktima. Nag-init din ang ulo ng dayuhan matapos magsama pa ng isang trans woman si Yasi. Depensa naman ng mga biktima na alam ni Lee ang kanilang kasarian. Hawak na ng pulisyang nanakit na banyaga. Handa namang makipag-areglo ang dalawang trans kapalit ng 100,000 piso. Samantala, patay ang isang lalaki matapos mahulog sa ginagawang septic tank sa Mandaue City, Cebu. Ayon sa pulisya, taga-pinta sa construction site ang biktima. Posibleng nahulog ang lalaki sa Poso Negro dulot ng kalasingan nito. Huli kasi siyang nakita ng kanyang kapwa katrabahong umiinom ng alak bago po nangyaring aksidente. Hindi naman tinatanggal ng pulisya ang posibilidad na may foul play sa sinapit ng naturang biktima. Patuloy ang paggulong ng investigasyon sa pinagmulan ng pagkamatay ng lalaki. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.